Si Dina isang batang babae, 12 anyos pa lamang. Nakatira siya sa isang baryo sa bundok, tahimik at napakalayo sa siyudad. Dito magkakilala ang lahat, parang iisa ang pamilya. Maraming kwento tungkol sa mga multo ipinapasa sa bawat henerasyon. Ang pinakasikat, ang kwento ng multo na laging nakangiti. Pero si Dina bata pa, hindi pa nakakaranas ng ganito. Masayahin si Dina, mahilig maglaro sa labas. Madalas kasama ang mga kaibigan, naglalakad sa kagubatan. Simple lang ang buhay, puno ng saya. Hanggang isang araw nagbago ang lahat. Habang naglalakad si Dina sa kagubatan, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakatingin sa kanya. Binaliwala niya lang ito noong una. Isang hapon naglalaro si Dina sa likod ng bahay nila. May narinig siyang boses, malamig na boses ng isang batang babae. Dina, sabi ng boses. Nagulat si Dina, napalingon siya. At sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang batang babaeng nakangiti. Nakaputing damit ang bata, maputla ang mukha at ang mga mata parang walang buhay. Pero ang ngiti niya, parang may itinatagong lihim. Natulala si Dina, hindi makapagsalita. Lumapit ang batang babae, hinawakan ang kamay niya. Huwag kang matakot, sabi ng multo. Pero lalong kinilabutan si Dina. Biglang nawala ang multo. Nanginginig si Dina, tumakbo papasok ng bahay. Kumalat ang kwento ni Dina sa buong baryo. Iba-iba ang sinasabi ng mga kapitbahay. May mga naniniwala dahil sa mga kwento ng mga nakakatanda. Pero mas marami ang nagdududa, sabi nila gawa-gawa lang ni Dina. Nagtaka rin ang mga kaibigan niya. Tinanong nila si Dina, gusto nilang malaman lahat. Pero parang takot na si Dina, ayaw na niyang magkwento, ayaw na niyang maalala ang nakakatakot na karanasan. Minsan habang naglalaro sila, biglang huminto si Dina. Narito siya, bulong niya sa mga kaibigan. Napahinto silang lahat, tumingin sa paligid, pero wala silang nakita. Dahil dito, unti-unting umiwas ang mga kaibigan ni Dina. Lumipas ang mga araw, palala ng palala ang pagpapakita ng multo. Hindi lang sa labas ng bahay, pati sa loob. Isang gabi, natutulog si Dina. Naramdaman niyang parang may humihila ng kumot niya. Pagdilat niya, nakita niya ulit ang batang babae, nakangiti. Napasigaw si Dina. Dali-daling pumasok ang mga magulang niya. Pero wala na ang multo. Nagalit ang tatay ni Dina, sabi niya tigilan na niya ang pag-iimbento. Pero ang nanay niya, nag-alala na. Simula noon, gabi-gabi na lang nagpapakita ang multo. Hindi na makatulog si Dina, laging gising, laging takot. Hindi na rin alam ng mga magulang niya ang gagawin. Nagsimula na silang maghanap ng solusyon sa mga albularyo, sa mga pari. Isang gabi, nagising si Dina. May naririnig siyang mga bulong. Bumangon siya, sinundan niya ang tunog. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang batang babae sa sala, nakangiti. Sumama ka sa akin, sabi ng multo. Hindi na napigilan ni Dina, sumigaw siya ng malakas. Pero parang walang narinig ang mga magulang niya. Lumapit ang multo, hinawakan ang kamay ni Dina. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Dina ng malamig na hangin, parang hinihila siya. Hindi na ako takot sa'yo, sigaw ni Dina. Pero nakangiti pa rin ang multo. Biglang nagdilim ang lahat. Parang hinuhulog si Dina sa malalim na hukay. Pagdilat niya, nasa kwarto na siya ulit. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging normal ang buhay ni Dina. Tahimik na lang siya lagi, parang laging balisa. Hindi na siya lumalabas ng bahay mag-isa. Hindi na rin siya masyadong nakikipaglaro, parang nag-iba na siya. Dinala na siya ng mga magulang niya espesyalista sa siyudad. Sabi ng doktor, may post-traumatic stress disorder daw si Dina o PTSD. Kailangan niyang mag-therapy para mawala ang takot niya. Hindi naging madali para kay Dina. Gabi-gabi, naisip pa rin niya ang nakangiting multo. Kahit sa panaginip, nagpapakita pa rin ito. Pero hindi nawala ng pag-asa ang pamilya niya. Malaki ang naging epekto ng kwento ni Dina sa baryo. Maraming residente ang umalis, lumipat sa ibang lugar. Ang iba naman, takot na takot nang pumunta sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Naging babala ang kwento ni Dina, naging mas maingat ang mga magulang sa mga anak nila.
Hindi na nila pinapayagang maglaro sa labas paggabi. Ang mga matatanda mas madalas na lang magdasal, humihingi ng proteksyon sa mga espiritu. Ang mga kabataan, naging tahimik, mas alerto. Ang mga kwentuhan nila, puro takot na. Ang dating masayang baryo parang nawala ng sigla. Lahat takot, baka sila na ang susunod na makakita sa nakangiting multo. Maraming eksperto ang nagbigay ng opinyon tungkol sa nangyari kay Dina. Ang kanilang mga pananaw ay nagmula sa iba't ibang larangan, bawat isa ay may kanya-kanyang paliwanag at mungkahi. Sabi ng mga psychologist, baka raw epekto lang ng stress at trauma. Ayon sa kanila, ang mga ganitong karanasan ay maaring magdulot ng matinding takot at pagkabalisa na nagiging sanhi ng kakaibang pag-uugali. Ang mga albularyo naman, naniniwala silang may masamang espiritu na kailangang paalisin. Para sa kanila, ang mga espiritu ay maaring magdulot ng sakit at kamalasan, kaya't mahalaga ang kanilang mga ritual. Sabi ng mga eksperto, mahalaga ang suporta ng pamilya at komunidad. Ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan at pagtutulungan ay nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa mga apektado. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw at patuloy na pagdarasal, makakatulong daw para mawala ang takot. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Iminungkahi rin nila ang pagsasagawa ng mga ritual para linisin ang baryo. Ang mga ritual na ito ay naglalayong paalisin ang anumang negatibong enerhiya na maaring nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga pari naman, nagbigay ng mga dasal at ritual para itaboy ang masamang espiritu. Ayon sa kanila, ang mga dasal ay makapangyarihan at kayang magtaboy ng anumang masamang elemento. Umikot sila sa baryo, pinasbasa ng bawat bahay. Ang kanilang layunin ay tiyakin na ang bawat tahanan ay protektado mula sa anumang masamang espiritu. Sinunod ng mga residente ang mga payo, sama-sama silang nagdarasal. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa. Pero kahit na maraming ginawa para maibalik ang kapayapaan, hindi pa rin nawawala ang takot sa puso ng bawat isa. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanilang isipan na patuloy nilang pinagdadaanan. Ayon sa mga albularyo at mga espiritual na manggagamot, ang nakangiting multo, baka raw kaluluwa na hindi matahimik. Ang mga albularyo ay naniniwala na ang mga kaluluwang ito ay may mga hindi natapos na gawain o mga pangarap na hindi natupad. Baka may hindi natupad na pangarap o may sama ng loob na hindi naisumbong. Ang mga kaluluwang ito ay maaring may mahinanakit na hindi nila naipahayag nung sila ay nabubuhay pa. Madalas daw ang mga ganitong espiritu nagpapakita para magpaalala o humingi ng tulong. Ang kanilang presensya ay isang paraan upang ipaalam sa mga buhay na kailangan nila ng tulong upang makatawid sa kabilang buhay. Sabi nila nagpapakita ang multo sa mga batang tulad ni Dina dahil mas sensitibo sila sa mga ganitong bagay. Ang mga bata ay may mas bukas na isipan at mas madaling makaramdam ng mga spiritual na presensya. Ang mga bata, madaling dapuan ng espiritu. Ang kanilang inosenteng kalikasan ay nagiging dahilan upang sila ay maging target ng mga kaluluwang naghahanap ng tulong. Kaya mas madalas silang makakita ng multo o kakaibang nilalang. Ang kanilang kakayahang makakita ng mga espiritu ay isang bagay na hindi madaling ipaliwanag. Sinabihan ng mga residente na mag-alay ng dasal at handog para sa mga kaluluwa. Ang mga dasal at handog ay isang paraan upang matulungan ang mga kaluluwa na makahanap ng kapayapaan. Makakatulong daw ito para matahimik na sila at hindi na magpakita. Ang mga ritual na ito ay naglalayong magbigay ng kapayapaan sa mga kaluluwang ligaw. Nagtulungan ang bawat pamilya sa pag-aalay ng dasal at handog. Ang pagkakaisa ng komunidad sa ganitong mga gawain ay nagpapakita ng kanilang paniniwala sa kapangyarihan ng dasal at ritual. Maraming aral ang iniwan ng karanasan ni Dina sa baryo. Ang bawat sulok ng baryo ay may kwento, bawat anino ay may lihim na nais ipahayag. Mula sa simpleng pamumuhay, natuto silang harapin ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Ang bawat hakbang sa masukal na daan ay nagdala ng bagong pag-asa at tapang.
Ang pagkakaisa at pananampalataya nila ang naging sandala nila para malampasan ang takot. Sa bawat dasal, naramdaman nila ang presensya ng Diyos na gumagabay sa kanila. Ang multo na laging nakangiti, naging paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin hawak. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang aliw at paalala na may mga bagay na mas malalim pa sa ating nakikita. Pero sa kabila ng takot, natuto silang magpakatatag, magtiwala sa isa't isa. Ang bawat pag-usap sa ilalim ng liwanag ng kandila ay nagbigay ng lakas ng loob at pag-asa. Naging mas malapit ang pamilya at komunidad, mas naging matatag. Ang bawat pagtitipon ay nagbigay ng bagong pag-asa at lakas sa bawat isa. Si Dina, hindi man bumalik sa dati, nagpakita ng lakas ng loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon na harapin ang anumang pagsubok. Ang karanasan niya, naging inspirasyon sa iba na harapin ang takot. Ang bawat kwento ng kanyang tapang ay nagbigay ng inspirasyon sa buong baryo. Natuto silang magpatawad, magdasal at magtiwala sa Diyos. Ang bawat dasal ay nagbigay ng bagong pag-asa at lakas sa kanilang pananampalataya. Ang kwento ni Dina at ang nakangiting multo mananatili sa alaala ng baryo. Ang bawat alaala ay nagbigay ng bagong pag-asa at inspirasyon sa bawat isa.